At ito na nga yung ikatlong araw natin ng pagtitinda. Mga ka-G, tara samahan niyo ako ngayon. Sa mga moment na to, 6 AM na ng umaga pero ang sarap pa talaga ng tulog ni Eliza. Kinakausap ko nga siya dyan at sabi ko sa kanya aalis na ako dahil magtitinda na ako ng lumpiang gulay at Shanghai. At dahil 9:45 AM pa yung pasok ni Eliza sa school, sabi ko sa kanya wag na siyang sumama sa akin para magtinda at matulog na lang siya dyan. Para mamayang papasok siya sa school meron siyang energy. Kaso nga lang nang paalis na ako si Eliza biglang tumayo at bigla niya akong niyakap. Si Eliza umiiyak nga at sa tingin ko ayaw niya akong umalis. Sabi ko mamaya magkikita naman tayo dahil papasok ka sa school makikita mo si kuya doon nagtitinda. Kaya naman huwag ka nang malungkot Eliza, lagi mong tandaan na ginagawa ko lahat ng to dahil sa'yo. At talagang ayaw niya akong paalisin dyan kaya naman naisipan ko na lang siyang isama. Sabi ko sa kanya huwag ka nang umiyak, sige mag-toothbrush ka na doon, isasama na kita. Mabuti na lang nag-toothbrush talaga si Eliza. Matapos mag-toothbrush ni Eliza, sinuklay ko nga lang yung buhok niya. Pagkatapos binigay ko sa kanya yung iPad na bigay ni Ate Ivana. At dali-dali na rin siyang sumakay sa kolong-kolong. At mga ka-G, bago kami umalis, nagdasal na muna ako at humingi ako ng guidance kay Lord para i-guide kami ni Lord kung ano nga ba yung gagawin namin sa buong araw. Matapos ko lang magdasal, umalis na rin kami. 6:20 AM nang makadating kami dito sa harap ng school ni Eliza. Ang target time kasi namin dito, dapat before 6:30 nakaset up na kami. Pagdating namin dito, inayos ko lang yung mga dala-dala namin. Inilagay ko na nga rin yung tarpaulin namin dito sa may harap para malaman at makita nila kung ano nga ba yung tinitinda namin. At isinabit ko lang tong mga plastic na gagamitin ko pag may mga nagte-take out. At ayan ba naman, ang mga ka-G, meron na agad bumili. Matapos bumili ng estudyante, pinuntahan ko muna si Eliza at sinuklayan ko muna siya dyan. At ilang minuto nga lang, pakonti-konti na rin dumadami yung mga bumibili. Itong mga bumibili sa akin, taga San Fernando pa daw sila. Uy, grabe, ang layo pa ninyo. Mga ka-G, 6:30 to 8 AM talagang dagsana yung mga bumibili sa amin. Alam nyo yung tipong tuloy-tuloy talaga yung mga bumibili non-stop. At halos lahat ng mga bumibili sa akin dito ay estudyante. At yung iba naman, papasok daw sila ng trabaho. Habang nagbebenta nga ako dyan, nakita ko dito sa likod si Eliza. Kasama niya na tong mga estudyante. Nung humupa na yung mga bumibili, pinakain ko muna si Eliza ng siomai rice. Biskwit lang kasi yung kinain ni Eliza. Mamaya kasi pag marami na talagang bumili, tapos biglang nagutom si Eliza, hindi na kita malilingonan. Kaya naman in advance ko na, pinakain ko na agad si Eliza. At matapos na naalala ko, meron nga palang homework si Eliza. Kaya naman kinuha ko agad tong notebook niya at sabi ko sa kanya, gawin mo na to, baka magalit si teacher. Dapat mamaya pagpasok mo ng classroom, makita niya tong okay na. At talagang mukhang na-enjoy ni Eliza yung pagko-color niya dyan. Habang tinititigan ko nga si Eliza magkulay, may biglang bumili. Tinanong ko nga kung anong bibili nila, sabi nila sa akin, 5 lumpiang gulay daw. Matapos nun, sunod-sunod na rin yung mga bumili sa akin. Minsan hindi ko na alam kung saan nanggagaling itong mga estudyante na to. At yung mga ibang bumibili sa amin. Matapos kong magbenta, binalikan ko lang si Eliza at dinatnan ko siyang nai-enjoy niya lang yung pagko-color niya. Aba, pakonti-konti nang tumataas yung energy ni Eliza ngayon na. At kung kanina puno itong paninda ko, ngayon 3 pirasong lumpiang gulay na lang. Agad ko na nga rin tong ibinalot para hindi na makuha ng iba dahil ibibigay ko to sa teacher ni Eliza. Nilagyan ko na nga rin to ng suka. At habang pinapakap ko na nga yung mga gamit namin, meron pang lumapit sa amin at nagtatanong pa siya kung meron pa daw. Talagang masasabi ko ngayon na si Eliza yung lucky charm ko dahil straight na 3 days sold out lahat ng paninda namin. Hindi ko na na-video yung pagpasok ni Eliza sa classroom pero nakapasok na siya dyan. At habang hinihintay ko si Eliza dyan, nakipagkwentuhan na muna ako dito kay kuya. Isa din daw siyang content creator. Minomotivate niya nga ako dyan na ipagpatuloy ko lang yung nasimulan ko. Dahil sabi sa akin ni kuya, napakadami ko daw nai-inspire at napapasaya. At ito na yung time na nakalabas na si Eliza ng school at dumaretso na kami dito sa Pandakaki Oval. Pagdating namin dito, meron ng mga naghihintay na estudyante sa amin para bumili. Sabi nila sa amin talagang inaabangan nila kami dito sa pwesto na to. At paulit-ulit nilang sinasabi sa amin dyan na Kuya G, naka-follow ako sa inyo. Kuya G, lagi po kitang pinapanood. Sobrang nakakataba ng puso tong mga batang to. Ang lagi ko lang pinapaalala sa kanila ay lagi nilang galingan yung pag-aaral nila.
Kung ako nauubusan na ako ng energy, etong mga batang 'to hindi talaga nauubusan. At ilang minuto lang nang dumating kami dito, na-sold out agad yung dala namin. Kaya naman sabi ko sa kanila uuwi na muna ako dahil gusto kong matulog at magpahinga. Sabi ko sa kanila 3 AM pa lang kasi gising na ako, kaya ngayon parang inaantok ako. O paano ba yun mga ka-G? Uwi na muna kami ha. Kita-kita na lang tayo ulit bukas. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G.